Good day mga kaupup. Bali, day 10 na ng no smoking natin. Yan, let's go. So, ilang araw na. Bali, kaya naman yung sinasabing withdrawal. Hindi naman tayo masyadong, ngayon na sobrang emotionally depressed. Pero, yun nga, kahit dumating man tayo sa point na yun, kailangan hindi tayo magpakain kasi may anak pa ako di ba? May mga nakapaligid pa sa akin na kailangan kong lakasan yung loob ko. So, yun nga, bali ngayon, ang gagawin namin is pupunta kami ng St. Luke's dahil meron kaming papapirmahan sa doktor dahil yun nga, hindi ko alam kung ano yun. Pero, may kailangan kaming habulin na bayad dahil yung pinirmahan ni Lola na promissory note, may naka-indicate doon na ganitong araw kami pwedeng magbayad. Magkano pa yung bill namin doon? Umaabot pa ng 300,000 mahigit. Kaya naman, my God, paano 'di ba? Baka makulong yung lola ko. So kailangan naming ayusin 'yun. Kung mapapansin niyo nandito ako sa taas, nagmuni-muni muna ako saglit kasi yun nga may bago na naman kailangan nating solusyonan eh. So kailangan nating habulin. Kung mapapansin niyo rin yung taas namin, ganun pa rin, madumi pa rin, Siguro pagtapos na lang din ng libing ni tita para naman mas makapaglinis-linis ng maayos. Yan, dami pa rin tambak. Yan. Dito ako sa taas, sa rooftop. Same pa rin yan. Ayusin natin yan pagdating ng araw. Tatapusin na natin yan. So yun mga upuk na bali. Mag-asikaso muna tayo para pumunta ng St. Luke's. Then maglakad-lakad sa mga kailangan nating lapitan. Yun, kahit yung sarili ko kahit ang daming problema, napapabayaan ko na rin yung sarili ko. Yan ako, mapapansin nyo kung ano-ano na yung mga tumutubok sa akin. Ewan ko ba? Pero yun, naniniwala ko na balang araw makakalabas din ako dito sa ganitong sitwasyon. Ayun, naniniwala ako doon. Kaya sinimulan ko na, bahala na. So yun balikan ko kayo para naman ngayon lang tayo nag-upload Ngayon lang tayo ulit nag-video kasi yun nga busy sa mga nakarang araw. So nalaktawan yung days natin na sana tuloy-tuloy ganun talaga, busy din talaga, hindi natin mapagsabay-sabay. Pero yun nga, gaya nga nung sabi ko, sa mga gustong mag-quit dyan na manigarilyo, kaya nyo yan, makakalabas din kayo dyan. Ito na yung natin, bisyo. Singot-singot na lang, diba? Bix. So yun mga uup, bali asikaso na muna ako para makagalaw-galaw na rin dahil importante din yung lalakarin namin. So balikan ko kayo pag nandun na kami. So yung mga kaupup na bali, alis na tayo. Punta tayo ng St. Luke's. Bago yan, manifesting muna ulit. Ayusin ko yung bahay. Mamanifest natin kung kailan ba ito matatapos o maaayos. Yan. Ang bahay na may trapal sa loob. See? Tabing-tabing. Diba? Ayan. Angas. Bahay namin, kalahating bato. Yan. Dito sa part na to, kalahating kahoy. Yan. Daming tambak, di ba? Butas na rin yan. Malambot na yung mga flooring na yan para kailangan ingat-ingat ng lakad kasi kapag talong ka ng talong dyan, lulusot ka na sa baba. Yan, sana pagka nagpalinis na tayo dito is hindi na sila kumontra, si lolo at lola, di ba? Kasi yun talaga yung mga ibang part kasi na pinapalinis ni tita dati, yung gustong itapon ni tita is ayaw nilang ipatapon. Ayaw nilang ipalinis kasi nga may mapaggagamitan pa. Yan, kagaya niyan, itong aparador na to. Yan. Ano mo? 1970 pa daw yan, yung aparador na yan. Baga, tagal na rin. Pati itong kutsyon na to. Ito. Yung kutsyon na yan, ayaw pa ipatapon yan. Kasi daw, baka daw magamit pa. Ang tagal na yan Kutsara sila na. Ang tagal na yan hindi pa magamit So yun, kuha mo na ang kutsara. Intusan ako ng Kasi kakain yung biyanan ko, nandito sila. Yan. Ito. Ayaw, mapansin nyo yung kutsyon na yan, Yan. Ayaw pa nila yung patapon. Sana matapon natin yan. Kasi mamaya papakita ko sa inyo. Kuha muna ako ng kutsara.
Yan, pati yun dun, oh. Dun sa taas na yun. Yan. Puro tambak din. Pinamamahayan ng daga. Lalo na dyan. Dito banda. So, ayun. Be. Bilisan mo na, be. Alis na tayo. So, ayun. Ito kasi, itong kutsyon na to, guys. Bali, meron siya ditong butas. Ayan. Ayan. Diyan pumapasok yung daga. Ayan yung nagiging bahay ng daga. Kaya, siguro, pag alis niyan, pag tanggal niyan, talagang hello barangay talaga. Isang barangay siguro dyan sila sa loob. Ewan natin, pag nabuksan natin, pag hindi po pwedeng hindi papayag talaga sila lolo't lola. Kasi ngayon nga yung ano ni tita. Maging maayos yung bahay. Maging malinis. Tapos yan pa, sunod-sunod. Kaya hindi kami nawawalan ng problema kasi ang bigat ng presensya dito sa bahay. Hindi ko rin naman pwedeng iwan si lola at lolo kasi gaya niyan. Sinong-sino na yung magtitingin sa kanya, di ba? Tapos ngayon nag-iisip ako na anong pwede kong gawing pagkakitaan o paano ako magtatrabaho ngayon kasi walang may iwan sa bahay para tumingin sa kanila kasi lagi nag-aaway yung dalawa, lagi nagsasabong yan pagka malingat ka lang. Pero sana ngayon maging aral na din sa kanilang dalawa bilang matanda, di ba? So yun, bilang mag-asawa, kailangan nyo na talaga magkapatawaran kasi matatanda na sila eh. Diba? Kagaya niyan. Mga tatambak-tambak na sa taas, ayaw pa nilang ipatapon yan. Nagagets nyo ba yung point ko? Bilang kagaya ko sa sitwasyon ko, diba? Ako yung nakakakita sa ginagawa nila na kailangan mabago. So, yun, manifest ulit. Tuwing umaga yun, araw-araw naman, lagi ako nagmamanifest na sana maayos ng bahay, malinis, maging maliwalas. Diba kasi kung tutusin, para hindi na sila problema sa pera, kasi nang din naman yung ano nila pera rin pera eh. Pero yung problema nila mag-asawa, kailangan nila ng ganyan, panggamot, ganyan. Ganoon talaga. Kailangan natin ng income para sa kanila. Kapag halimbawa naayos to, yun, magkaroon ng paupahan para at least mayroon silang stable income na kinikita. Hindi na sila magtrabaho. Kasi si Lola rin makulit din doon. Talagang pinipilit niya lagi magtinda ng puto para gusto niya kasi sarili niyang pera, kumita siya ng sarili niyang pagod. Minsan kasi hindi rin yun umaasa masyado. Kaya yun yung goal ko sa kanila is maayos yung buhay nila, maging maisettle yung mga pangangailangan nila bilang matanda, di ba? Yun. So, ayun guys, alis na kami. Punta na kami ng St. Luke's para dun sa gagawin namin. Papapirma kami sa doktor. Hindi ko alam kung ano yung papapirma namin kasi inutusan na kami. Yan, sama ko yung asawa ko. So, yun. Napakaswerte ko sa asawa ko dahil hindi niya ako iniwan sa bawat laban ko sa buhay. Talagang nandyan lang siya, nakaalalay kahit minsan nagtatalo, di ba? Pero, yun. Saksi siya sa mga ginagawa ko. Suportado siya sa mga ginagawa ko. Kasama ko siya sa mga bawat lakad ko. Yan, misis ko. Ganda-ganda, sarap-sarap. 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 Then guys, papasok na kami. Papasok na. Wala akong pasok, sorry. Alis na kami, tapos yun, check natin si Lolo. Yun, wala si Lolo dito sa kwarto niya. Magkahiwalay sila ng tulugan, gaya nga na sabi ko. Yan. Yan. Tapos mamaya sasama ko si Lolo manghingi ng tulong sa mga konsi-konsihal ba yun. Yan. Samahan ko siya doon para masettle namin yung bill namin. Yan. Dito yung kwarto ni Lola. Yan, yung kwarto ni Lola. So, ayan mga kaupop, bali, alis na nga kami. Punta na kami ng St. Luke's. So yung mga kaupop, napunta na tayo sa service namin, si Enma. Yan, yung pangalan ng motor ko, si Enma. Isa rin niya sa problema ko ngayon, si Enma, kasi matatapos na siya ng March. Bali, sa ngayong taon is tatlong buwan na lang yung babayaran natin sa kanya. Bali, yun na, may sisettle na natin yung motor natin, mapapasati na talaga. Yun nga lang, ang problema ay hindi pa ako nakahulog ng ng 2 buwan. Bali, delay ako ng 2 buwan. Tapos bali 5. November tsaka December di ko pa nahulugan. Tapos ngayong January, bali 5 pa rin. So kailangan ko rin yung isettle kasi baka mahatak eh. Ngayon mag-settle tayo ng 1 buwan para sa buwan ng November yung babayaran natin. After natin sa St. Luke's, doon magbabayad tayo. Ayan si Enma guys. Ayan. Ayan na, alis na muna kami.
So yung mga kabukok, nandito na tayo sa St. Luke's. Ayan. Nasa 7th floor tayo. Bali, bababa ako sa ground floor para kunin yung certified billing ni tita para makita natin yung pinaka-bill niya na kailangan niyang bayaran. Ayan, nandito tayo sa 6th floor. Hindi na ako mag-elevator. Lalakad lang ako para yun, exercise na rin. Ayan, fifth floor na tayo. Yung misis ko nandun sa taas kasi may kailangan siyang papirmahan sa doktor. Tapos ako, dito naman ako sa billing ni tita, yung parang pinaka-bill niya na kailangan namin isettle nga. Tapos, pagtutulong-tulungan kung paano namin ma-settle yung bill na yun na kailangan namin ma-settle sa ganitong araw. Ayan, second floor na tayo. Di ko alam kung saan sa baba. So, balikan ko kayo para pakita ko sa inyo yung billing ni tita. So, ayun, nandito na ako sa billing account services sa cashier. Pupuntahan ko yung sa billing para ma-check nga. Ayan, papasok na tayo sa loob. Ayan. Pasok na tayo sa loob para i-check yung bill. So yung mga kabukbuk, bali nakuha na natin yung bill ni tita. Tapos akit ulit tayo sa 8th floor. Yan. Sa 8th floor tayo akit exercise. Kaya pakita ko sa inyo yung parang pinaka-bill din ni tita para kung paano namin to masusolusyonan. Yun, sa mga gustong tumulong, yan. Sana matulungan nyo din kami. Pero yun, kung bukal sa loob nyo, yan, dito yung bill ni tita. Medyo nabawas-bawasan na. Ngayon yung bill niya. 250 pa. Halos yun yung kailangan namin bayaran. Yung bill niya. Bakit tayo sa 8th floor? Sundin ko na yung misis ko dun. Kasi baka tapos na siya magpapirma. Yan, exercise tayo hanggang 8th floor. Tapos nun, uwi na kami para baka si Lola naman yung magpasama sa akin sa paglakad sa mga mayor. Yan. Talagang kailangan natin masettle kasi yung kasulatan nila eh. Si Lola ang nakapirma dun. Baka makulong yung lola ko naman kung hindi natin agad masettle yung ganitong kalaking halaga. Hindi namin alam kung paano namin makukuha yung ganyang kalaking halaga. Kaya sana mag-provide si Lord ng instrument na makatulong sa atin. Dito na tayo. Tapos uwi na tayo sa bahay pagtapos nito. Kita-kits na lang ulit.